Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring Hindi na napigilan ng matinding pagdadalamhati nang tuluyang makarating ang masakit na balita sa pamilya ni Tonet. Dumating si Audrey upang kumustahin sana ang kalagayan nito. Ngunit kasabay noon, tumawag si Manang Sita kay Ame. Nang marinig ni Ame ang nasa kabilang linya, bigla siyang natahimik at nagbago ang kanyang ekspresyon. Agad niyang nilapitan si Ibiang at sinabi rito na tandaan nitong mahal na mahal siya ng kanyang ate Tonet. Ngunit ang tanungin ni Ibiang kung kumusta si Tonet, wala nang magandang balitang maibigay si Ame. Sinabi niyang ginawa ng mga doktor ang lahat pero hindi na nila nailigtas si Tonet. Sa isang iglap gumuho ang mundo ni Ibiang. Humahagulhol siya ng todo habang paulit-ulit na tinatawag ang kanyang ate. Hindi niya matanggap na tuluyan na itong nawala. Mahigpit siyang niyakap ni Ame upang damayan sa matinding sakit. Gusto ring makiramay ni Audrey ngunit pinigilan siya ni Janine at sinabi na gusto nang umuwi nito. Samantala sa morgue, hindi rin napigilan ni Carla ang kanyang emosyon. Habang nakatitig sa labi ni Tonet, paulit-ulit niyang sinisisi ang kanyang sarili. Kung alam daw niya na iyon na pala ang huli nilang pag-uusap nung gabing yon, sana pinigilan niya itong pumunta sa mall at baka sinamahan niya na lang siya sa trip nitong pag-food trip. At baka hindi nga nangyari ang trahedyang yon. Paglabas naman ng bahay ni Atoy, humingi ng paumanhin si Audrey kay Janine. Doon inamin ni Janine na bago ang aksidente, ay hinanap siya ni Tonet dahil gusto nitong makita si Atoy. Ngunit hindi niya sinabi kung nasaan ito kahit alam niyang magkasama sila dahil doon ay nakonsensya itong si Janine. Ang hindi nila alam, narinig pala ni Ibiang ang buong pag-uusap. Bigla siyang lumapit at hindi na napigilan ang kanyang galit. Sinisi niya si Janine sa nangyari. Para kay Ibiang, kung sinabi lamang nito ang kinaroroonan ni Atoy, baka hindi na umalis si Tonet at baka buhay pa ito ngayon. Sinubukan ni Audrey na awatin si Ibiang at ipinaliwanag na hindi ginusto ni Janine ang nangyari. Pero hindi na nakinig si Ibiang. Sinabi niyang matagal nang makasarili si Janine at palaging inuuna ang sarili. Idinagdag pa niya na kay Janine na ang lahat. May pamilya ito at may mga taong nagmamahal sa kanya. Ngunit tila hindi pa rin ito makontento. Dahil sa matitinding salitang iyon, napaiyak na rin si Janine habang wala na ring makapagpigil sa nag-uumapaw na emosyon nitong si Ibiang.